Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang mga babae na pinaniniwalaang binuhusan ng asido ng kani-kanilang mga kinakasama dahil sa mga bagay at dahilan na hindi maipaliwanag. Wala ng buhay at naliligo sa asido. Ganyan dinatna ng mga pulis ang isang medical student sa bahay nito sa Australia. Pero sino nga ba ang babae at bakit niya iyon sinapit? Ang unang babaeng biktima ay kinilalang si Armina Hayat, 19 years old. Lumaki si Armina sa mabait at mapagmahal na pamilya. Ang kanyang nanay naman ay kinilalang si Maha Fusa habang ang kanyang tatay naman ay si Abu Hayat. Ayon sa pamilya ni Armina, ang dalaga ay mabait, masayahin at matalino. Habang lumalaki nga si Armina, nahilig siya sa pagmimikat at pagkuha ng mga selfies. Matagal nang hindi nakasama ni Armina ang kanyang tatay. Kaya naman nagdesisyon si Abu na bumiyahe papuntang Australia at dito na nga nagtrabaho. Sa tuwing makakausap ni Armina ang kanyang tatay sa Australia, palaging tinatanong ng dalaga sa kanyang ama kung kailan siya nito dadalhin sa Australia. Palagi namang sinasabi ni Abu sa kanyang anak na huwag mawala ng pag-asa ang dalaga. Dahil nagsisikap sa ibang bansa si Abu para madala niya ang buong pamilya niya sa Australia. Taong 2012, nang dininig ang panalangin ni Armina na magsama sila uli ng kanyang ama. Sa Australia, nanirahan si Armina kasama ang kanyang buong pamilya. Naging matagumpay nga ang pamilya Hayat sa Australia at nagtayo pa sila ng kanilang sariling halal butcher shop sa Sydney. Mabilis namang naka-adapt si Armina sa bago niyang buhay sa dayuhang bansa. Agad na natuto si Armina ng English at hindi nagtagal naging isang Australian citizen ang kanilang buong pamilya. At kalaunan muli na namang nagdalang tao ang nanay ni Armina at nagkaroon ang dalaga ng kapatid na babae. At dahil nga sa layo ng agwat ng kani-kanilang mga edad, itinuring ni Armina ang kanyang kapatid na parang sarili niyang anak. Marami nga ding nabibighani sa ganda ni Armina. Pero hindi nga iyon ang kanyang prioridad dahil ang kanyang atensyon ay nasa pag-aaral. Magaganda ang mga grado ni Armina sa eskwelahan at nagsisikap talaga ang dalaga sa kanyang pag-aaral dahil pangarap niyang maging isang surgeon. At matapos nga ang high school, nag-enroll si Armina sa Sydney University at kumuha ng kursong Science Medicine. Taong 2021, habang si Armina ay nasa second year at nag-working student, nagtrabaho siya sa Kmart, isang department store sa Australia. At dito na nga dumami ang mga kaibigan ni Armina at marami siyang nakilalang ibang mga tao. At dahil nga kumikita na ang dalaga, may pagkakataon na nalilibre niya ang kanyang mga magulang na kumain sa labas. Nang 18 years old na si Armina, nagsimulang mapansin ng kanyang mga magulang na ang kanilang anak ay palaging nasa harap na ng kanyang cellphone. May pagkakataon pa nga na tila wala na sa sarili ang dalaga. Kinausap ni Abu ang kanyang anak at dito na nga sinabi ni Armina na siya ay may boyfriend na. Ang boyfriend ni Armina ay kinilalang si Miraj Zavar, 20 years old. Si Miraj ay ipinanganak ng taong 2001 sa Sydney at may lahing Pakistani. Ang tatay ni Miraj ay isang taxi driver at ang kanyang nanay naman ay isang housewife. Hindi natapos ni Miraj ang kanyang pag-aaral kahit na 2 beses siyang lumipat ng eskwelahan. Mahilig kasi ang lalaki sa gulo at nagbubulakbol. Mas pinipili nitong sumama sa kanyang mga barkada kaysa sa pumasok sa paaralan. May reputasyon din si Miraj na mahilig magpapansin sa mga babae at pagkakatuwaan ang kanyang kaklase. At dahil hindi na nag-aaral pa si Miraj, nagtrabaho na lamang ang binata. Bukod doon, itinuon din ng lalaki ang kanyang oras sa pag-gym para gumanda ang kanyang katawan. Hindi nagtagal, nagkaroon na nga si Miraj ng obsession sa pag-gym at maraming babae ang nahumaling sa kanya. Hindi naman naging malinaw kung saan nagkakilala sina Armina at Miraj. Pero ayon sa mga balita, napakabilis ng kanilang relasyon at talagang nahulog na nga ang loob ni Armina kay Miraj. Hindi naman masaya ang mga magulang ni Armina sa pakikipagrelasyon ng kanilang anak kay Miraj. Ang pagkakilala kasi nila kay Miraj ay demanding at controlling ito na tao. At para nga kina Abu at Mahafusa, hindi si Miraj ang lalaki na gusto nilang ipakasal para sa kanilang anak. Napansin din ng mga magulang ni Armina
na bossy at hindi magalang si Miraj. Simula naman na naging karelasyon ni Ermina si Miraj, nakita ng kanyang mga magulang ang malaking pagbabago sa dalaga. Noon, palaging magkakasama sina Ermina at kanyang mga kapatid at magulang. Pero nang naging magkarelasyon na si Miraj at Ermina, lumayo na ang loob ni Ermina sa kanyang pamilya. Bihira na di lumabas si Ermina kasama ang kanyang mga kaibigan at palagi nitong kasama si Miraj. May pagkakataon naman na pinipilit umano ni Ermina si Miraj na uminom at gumamit ng ipinagbabawal na gamot kahit ayaw ng dalaga. Taong 2001 naman nang akusahan si Miraj na Ermina na may nakakita umano sa babae na may kasamang ibang lalaki. Itinanggi naman ni Ermina ang bintang ni Miraj pero hindi naniwala ang lalaki. At ang kanilang away nga ay nauwi sa pananakal ni Miraj kay Ermina. Naikwento naman ni Ermina sa kanyang kaibigan ang nangyari at sinabi niyang hinimatay siya sa ginawa ni Miraj. Sinabi din ni Ermina na hindi niya nagawa pang magsumbong sa mga pulis dahil nanghingi naman umano si Miraj ng patawad. October 8, 2021, kinausap ni Miraj si Abu para sabihin na gusto niyang pakasalan si Ermina kahit na sila ay mga bata pa. Hindi naman sumang-ayon si Abu dahil masyado pang bata ang kanyang anak na si Ermina at ilang buwan pa nga lang itong karelasyon ang lalaki. Gusto din ni Abu na makilala muna ang pamilya ni Miraj. Hindi naman matanggap ni Miraj na hindi pumayag si Abu na pakasalan niya si Ermina. Nagtalo pa nga ang dalawang lalaki hanggang sa palayasin na ni Abu si Miraj sa kanilang bahay. At kinagabihan ng araw na iyon, nakatanggap si Abu ng mga tawag mula sa mga hindi kilalang mga tao. Hanggang sa nakausap ni Abu si Miraj sa tawag at pinagbantaan niya ang ama ng kanyang girlfriend. Sinabi ni Miraj na kung hindi papayag si Abu, papatayin niya ang lalaki. Kaya naman agad na nag-report sa police station si Abu para isumbong ang pagbabanta sa kanyang buhay ni Miraj. At nang dumating nga si Miraj sa police station, tahasan niyang inamin ang pagbabanta kay Abu. Dahil dito, pinagbawalan ang lalaki na i-text at lapitan si Abu o ang tinatawag na Apprehended Violence Order. Bawal na din magpunta si Miraj sa bahay ni na Abu. At dahil hindi na mabisita pa ni Miraj si Ermina sa kanilang bahay, hinikayat ni Abu si Ermina na sumama na sa kanya. Agad namang kinausap ni Ermina ang kanyang tatay na si Abu at sinabing gusto niyang ikasal kay Miraj. Sinabi pa ni Ermina sa kanyang ama na kukunin niya na ang lahat ng kanilang gamit sa kanilang bahay at sasama na sa lalaki. Pinigilan naman si Ermina ng kanyang mga magulang pero nagpumilit ang babae. Wala namang nagawa si Abu nang tuluyan umalis sa kanilang poder si Ermina. 3 araw matapos nga ang lumabas ang Apprehended Violence Order laban kay Miraj, tuluyan nang lumipat sina Miraj at Abu sa isang apartment. At silang dalawa nga ay namuhay na tila ba bagong mag-asawa. Mula noon hindi na nakausap pa ni Ermina ang kanyang pamilya. Sumangguni naman sina Abu sa mga pulis at humingi ng tulong para makuha pabalik si Ermina mula kay Miraj. Subalit hindi naman tinulungan ng mga pulis sina Abu dahil nasa tamang edad na umano si Ermina. October 2021 nang lihim na nagpakasal sina Ermina at Miraj. Wala ni isang parte ng kanilang pamilya ang umattend sa kasal. At mula nang ikinasal ang dalawa, lalong lumala ang ugali ni Miraj kay Ermina. Mahigpit na pinagbabawalan ng lalaki ang kanyang asawa na lumabas o makisalamuha sa ibang tao. Mas lalo din naging possessive si Miraj kay Ermina at may pagkakataon na sinasaktan umano ng lalaki ang kanyang misis. December 2021, makalipas lamang ang 2 buwan, nagdesisyon na si Ermina na makipaghiwalay na kay Miraj dahil hindi na niya kaya ang ugali nito. Tinext din ni Ermina si Miraj na kapag daw nalaman ng mga tao ang pinaggagawa ng lalaki sa kanya, tiyak umanong makukulong ang lalaki. Nag-reply naman si Miraj at sinabi sa kanyang asawa na walang maniniwala sa kanya. At tila ba kahit anong sabihin ni Ermina kay Miraj, hindi natatakot ang lalaki. At ang palitan nga ng mga text ng mag-asawa ang naging ebidensya na ilang beses na gustong makipaghiwalay ni Ermina kay Miraj. Nagbanta na din si Ermina kay Miraj na magsusumbong siya sa mga pulis pero hindi pa din natakot ang lalaki. Nasabi din ni Ermina sa kanyang kaibigan na niloloko pala siya ni Miraj at may iba itong karelasyon na nasa gym. At kahit naman ganon, hindi magawa-gawa ni Ermina na umalis sa poder ng lalaki. Dahil nahihiya si Ermina na humingi ng tulong sa kanyang magulang
sapagkat siya mismo ang nagdesisyon na umalis sa poder ng kanyang pamilya para sumama kay Miraj. January 29, 2022, muling tinext ni Armina ang kanyang kaibigan at sinabing labis siyang nagsisisi na nagpakasal siya kay Miraj. Isinawalat din ni Armina sa kanyang kaibigan na siya pala ay nagdadalang tao. Gustong-gusto ni Armina na magpasaklolo na sa kanyang mga magulang pero hindi niya magawa. Posible nga na dahil sa matinding kahihiyan. Bagkus, tinawagan na lamang ni Armina ang kanyang tito na nasa Amerika. Sinabi ni Armina sa kanyang tito ang masasamang pinagagawa ng kanyang mister sa kanya. Pati nga raw ang pag-aaral ni Armina ay naaapektuhan na dahil kay Miraj. Pagkatapos tawagan ang kanyang tito, muling tinawagan ni Armina ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Armina sa kanyang kaibigan na gusto na niyang iwan si Miraj. Pero sumagot ang kaibigan ni Armina at sinabing wala nang magagawa pa si Armina kundi manatili kay Miraj. At bandang 9:00 nga ng gabi nang muling nag-text si Armina sa kanyang kaibigan at sinabing galit daw siya kay Miraj. Hindi naman inakala ng kaibigan ni Armina na iyon na pala ang magiging huling text sa kanya ng kanyang kaibigan. Matapos nga mag-text ni Armina sa kanyang kaibigan, dumating na si Miraj sa kanilang inuupahang bahay, dala-dala ang maraming grocery. Kinompronta ni Armina si Miraj at sinabing gusto na niya talagang makipaghiwalay. Hindi naman alam ni Miraj na buntis na pala noon si Armina. Nag-away nga ang mag-asawa at hindi na nagpigil pa si Miraj ng kanyang galit. At dito na nga bigla niyang sinakal ang buntis niyang asawang si Armina. Hindi nagtagal, tuluyan ang binawian ng buhay si Armina. Matapos ang krimen, tinawagan ni Miraj ang kanyang mga kaibigan at sinabing napatay niya si Armina. Sunod ay nag-research si Miraj sa internet kung gaano katagal manatili sa kulungan ang taong nakapatay sa Australia. At ni-research na din kung matutunaw ba ng isang kemikal ang labi ng isang tao. Pagkatapos noon, nagplano na si Miraj na takasan ng krimen para sa pagpatay niya kay Armina. Pero bago iyon, inisip muna ng lalaki kung paano niya didispatchahin ang labi ng kanyang misis. Kinabukasan, January 30, 2022, bandang 10:24 ng umaga, nagmaneho si Miraj sakay ng kanyang truck. Nahagi pa nga siya ng CCTV at nakuna ng larawan. Nang sumunod na araw, may nakakita naman kay Miraj na bumili ng 20 liters ng tubig ng kemikal. At ang kemikal nga na ito ay pinaniniwalaang mapanganib sa tao. Pag-uwi ni Miraj, iniligay niya ang labi ni Armina sa bathtub ng kanilang banyo. Sunod naman ay itinapon lahat ni Miraj ang binili niyang kemikal sa bathtub. Nang hapon na iyon, nagpunta si Miraj sa Bunnings warehouse para muling bumili ng kemikal. Muli, ang 20 litrong kemikal na binili ni Miraj ay itinapon niya sa bathtub. Layunin nga ng lalaki na malusaw ang nasa bathtub sa pamamagitan ng delikadong kemikal. Nang sa gayon nga ay walang maging bakas ng krimen sa ginawa niya kay Armina. Sunod naman, tinawagan ni Miraj ang kanyang nanay at sinabi niyang labis niyang nasaktan si Armina. At kalaunan nga ito ay kanyang napaslang. Hinikayat naman ng nanay ni Miraj ang kanyang anak na tumawag ng ambulansya para mailigtas pa si Armina. Subalit tumanggi si Miraj na sundin ang utos ng kanyang ina. At pagbaba nga niya ng tawag, nag-check na si Miraj ng presyo ng tiket palabas ng Australia para tuluyan niyang takasan ng krimen. Subalit ang hindi niya alam, tumawag na pala ng ambulansya at pulis ang kanyang nanay bandang 4:30 ng hapon. Pagdating nga ng mga pulis sa apartment, walang sumasagot at nagbubukas ng pinto. Kaya naman pwersahan ng binuksan ng mga pulis ang pinto ng apartment. Halos hindi nga magawa ng mga pulis na tumuloy pa sa loob ng apartment dahil sa tindi ng sangsang na amoy na bumungad sa kanila. Subalit hindi naman na nila naabutan pa si Miraj sa apartment. At pagdating nga ng mga pulis sa banyo, dito nila nakita ang pinagmumulan ng hindi kaaya-ayang amoy. Natagpuan ng mga pulis ang labi ni Armina sa bathtub. Halos hindi na nga makilala ang babae dahil sa pinsala ng kemikal sa kanya. Pansamantalang umalis ang mga pulis sa apartment dahil hindi nila kinaya ang matapang na amoy. At pagbalik ng mga pulis sa apartment, nakasuot na sila ng mask at protective equipment. Kinailangan nila na gumamit ng DNA testing para makasigurado na si Armina nga ang labing nakita. Sa investigasyon ng mga pulis, napag-alaman nila na may narinig ang mga kapitbahay na sigaw ng babae sa loob ng apartment ni na Armina at Miraj. Pero ni isa sa mga kapitbahay ay hindi tumawag ng mga pulis. Sunod namang hinanap ng mga pulis ang asawa ni Armina na si Miraj.
Inilabas nila sa publiko ang larawan ng lalaki na nagmamaneho ng kanyang truck at sinabing pinaghahanap nila ang lalaking iyon dahil siya ay suspect sa krimen. Halos madurog naman ang puso ng mga magulang ni Armina nang nalaman nila na patay na ang kanilang anak. Napasigaw at napaiyak na lamang nga si Abu at Mahufasa matapos silang tawagan ng mga pulis. Napakasakit nga para sa mag-asawa na hindi na matutupad ang pangarap ni Armina na maging isang doktor at hindi na nila ito makakasama pa kahit kailan. Gusto nga ni Abu na agad na maaresto si Miraj dahil naniniwala sila na si Miraj lamang ang gagawa ng kahindik-hindik na krimen sa pinakamamahal nilang anak. Hindi nga maiwasan ng mga magulang ni Armina na sisihin ang kanilang sarili para sa sinapit ng kanilang anak. Mas lalo nang nanlumo ang mag-asawa nang malaman na buntis pa si Armina nang ito ay pinatay. February 1, 2022 nang sumuko sa mga pulis si Miraj. Inamin nga ng lalaki na siya ang pumatay sa asawang si Armina at inilagay niya nga ito sa bathtub na may halong kemikal. Agad na kinasuhan si Miraj ng murder at ikinulong. April 2022 nang unang humarap si Miraj sa korte. Nag-plead si Miraj ng guilty sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Wala namang naging reaksyon si Miraj nang nalaman niyang nagdadalang tao ang kanyang asawang si Armina nang ito ay kanyang pinaslang. December 2024 naman nang lumabas ang hatol kay Miraj. Napatunayan sa korte na siya ay guilty sa pagbantay sa buntis niyang asawang si Armina. Siya ay hinatulan ng 21 years sa pagkakulong at pwede siyang mag-apply ng parol sa taong 2038. Hindi naman matanggap ng pamilya ni Armina ang hatol dahil ang gusto nila ay habang buhay na pagkakulong para sa pagpatay ni Miraj sa kanilang anak. Ang pangalawang babae sa ating kwento ay kinilalang si Madeline Sumual, 21 years old. Nagmula siya sa West Java, Indonesia. Nagmula lamang sa simpleng pamilya si Madeline at nakita niya ang hirap ng buhay ng kanilang pamilya. Matapos mag-aral ni Madeline sa vocational school, agad siyang naghanap ng trabaho. Naging staff si Madeline sa maliit na lending company, kung saan nakilala niya ang kanyang naging asawa. Nagkaroon nga si Madeline at ang kanyang mister ng anak na lalaki, subalit hindi nagtagal ay naghiwalay din ang dalawa. Kaya naman nag-focus na lamang si Madeline sa pagtatrabaho at sa pag-aalaga ng kanyang anak. Maputi at maganda si Madeline kaya marami ang nahumaling sa kanya. Isa na nga dito ang lalaki na si Muhammad Munawir alias Edo, 26 years old. Si Edo ay nagmula sa Central Calamitan, Indonesia. Nabihag si Edo sa ganda ni Madeline at niligawan niya agad ang babae ng taong 2020. Kahit na hindi pinapansin ni Madeline si Edo, mapilit pa din ang lalaki sa babae. Ipinapakita ni Edo sa pamilya ni Madeline na maganda ang intensyon niya sa dalaga. Nagdadala ang lalaki sa babae ng iba't ibang simpleng regalo tulad ng prutas, gulay, bigas at mga herbal medicine para sa pamilya ni Madeline. Kaya naman hindi nagtagal sinagot na ni Madeline si Edo. Nung una, nakita naman ni Madeline na mabait si Edo. Madalas bisitahin ni Edo si Madeline sa bahay nito at bigyan ng mga regalo tulad ng bag at damit. Pero nag-iba ang ugali ng lalaki nang hindi siya pagbigyan ni Madeline na may mangyari sa kanila matapos ang ilang buwan nilang relasyon. Nagalit si Edo at inakusahan ang dalaga na may ibang lalaki. Hindi naman nagustuhan ni Madeline ang ikinilos ni Edo at napagtanto niyang hindi pala maganda ang layunin sa kanya ni Edo. Kaya naman nakipaghiwalay si Madeline kay Edo. Hindi naman matanggap ni Edo na hihiwalayan siya ni Madeline. Pakiramdam niya nakikipaghiwalay talaga sa kanya si Madeline dahil may iba itong karelasyon na lalaki at niloloko lamang siya ni Madeline. Masakit para kay Edo na ang lahat na ibinigay niya umano kay Madeline pero hindi ito naging sapat para makuha niya ang gusto niya sa dalaga. Kaya naman nag-isip ng isang masamang plano si Edo laban kay Madeline. Gabi ng February 1, 2021 nang mag-isa si Madeline sa kanyang bahay. Dahil ang kanyang pamilya ay may pinuntahang kasal kasama ang kanyang anak. Ilalak na dapat ni Madeline ang pinto ng kanilang bahay nang bigla na lamang sumulpot si Edo na may dalang galon kemikal. Pinilit ni Edo ang kanyang sarili kay Madeline pero tinaboy siya ng babae. Sa inis nga ni Edo, sinakal niya si Madeline at agad na nawala ng malay ang babae. Pagkatapos noon, pwersahang binuhos ni Edo ang dala niyang kemikal sa bibig ng kanyang ex-girlfriend. Nagkaroon naman ng malay si Madeline at naubo ang babae sa kanyang nainom na kemikal.
Hinayaan ni Edo si Madeline sa nangyayari sa kanyang ex-girlfriend at dali-daling tumakas. Nilakpa nga ni Edo ang pinto mula sa labas para makulong sa loob ng bahay ang dalaga. Nagawa pa ngang nakawin ni Edo ang isang motor na pagmamay-ari ni Madeline na kanyang ginamit para tumakas. At makalipas nga ang ilang oras, dumating na ang pamilya ni Madeline at nakita ang sinapit ng babae. Itinakpa si Madeline sa ospital subalit makalipas ang ilang oras, tuluyan ang binawian ng buhay si Madeline. Marami siyang nakuhang komplikasyon dahil sa nainom niya agad na kemikal. Agad namang hinanap ng mga pulis si Edo na siyang itinuro ng mga kapitbahay na nakita nilang lumabas sa bahay ng biktima. At makalipas nga ang isang linggo na aresto si Edo sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sa police station, inamin ng sospek na napatay niya si Madeline dahil sobra niya itong mahal at hindi niya matanggap ang pakikipaghiwalay nito sa kanya. Nagalit naman ang buong tribo na kinabibilangan ni Madeline kay Edo at nagkaroon pa ng sabi-sabi na gagantihan ng tribo si Edo. Hinasuhan si Edo ng premeditated murder at ikinulong. At April 19, 2021 nang lumabas ang hatol kay Edo. Napatunayan siyang guilty sa mga kasong premeditated murder laban sa kanya. Hinatulan si Edo ng habang buhay na pagkakakulong para sa pagpatay kay Madeline. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!